Samantala, palaisipan ngayon kung paano na ipuslit palabas ang NAIA mga hinarang na kargamento ng mga hininalang peking gamot na nagkakalaga ng 12 milyong piso. Para sa karagdagang detalye, may live report si June Veneracion. June? Jiggy, mahigit 12 million pesos na halaga ng umano'y peking gamot na dumating sa NAIA noong Mayo 1 ang misteryosong naglaho. Sa mga dokumentong nakuha ng GMA News, May 1, 2015, dumating sa NAIA ang 12 package ng health care products galing Pakistan. Pero inisyuhan ito ng alert order o pinahold ng intelligence group ng customs dahil may nagtimbre ng mga peking gamot daw ang laman at wala raw itong permit mula sa Food and Drug Administration. Nakapangalan ang kargamento sa isang Jeneline Higbok. May 6, inilabas ang alert order. Pero sa hindi malamang dahilan, naibasa ang mga hininalang peking gamot kinabukasan May 7. Karamihan sa mga naiuslit ay mga maintenance medicine daw para sa sakit puso at hypertension. Kaya nababahala ang Intellectual Property Manila, ang grupong nagtimbre sa customs ng illegal na shipment. Posibleng sa mga probinsya at sa maliliit na butika umano napunta ang mga ito. Paalala sa publiko, agad i-report sa FDA kung may mabili kayong gamot na may mga sulat na Middle East ang mga letra. Sumulat na si Deputy Commissioner for Intelligence Group Jesse Deliosa kay Customs Commissioner Alberto Lina. Ipinaalam na magsasagawa ng malalimang investigasyon para malaman kung sino ang mga dapat managot sa pagpapalabas ng shipment. Masama naman ang loob ng mga naghihirap para makuha ang illegal na shipment. Tila nababaliwala raw ang kanilang trabaho. Sinubukan namin kunin ang panig ng customs na iya, pero sabi ng kanilang collector na si Ed Macabeo, mag-iimbestiga muna siya bago magbigay ng pahayag. Jiggy? June, halimbawa dito sa mga bodegang pinaglagyan ng mga gamot na yan, meron bang CCTV o kahit doon sa gate mismo ng NAIA Customs na maaring naka-record kung paano nailabas, kung sino, anong mga sasakyan yung ginamit para mailabas yung mga gamot na yan? May ganun bang impormasyon? Ang ganito nangyari dyan actually, Jiggy, napunta yung shipment pagdating sa NAIA, napunta sa isang warehouse, pagkatapos noon ay inilipat naman sa isa pang warehouse. Doon sa isang warehouse na yon, doon na napag-alaman na nagkaroon yan ng gate pass, kung paano nagkaroon ng gate pass at sino ang pumirma kaya nakalabas yung shipment. Yan ngayon yung inaalam ng intelligence group ng customs. Doon sa tanong mo about the CCTV, pati ni Jiggy, wala pa tayo nakukuha informasyon kung may mga naka-install bang CCTV doon sa warehouse na yun, kung saan huling inilagak yung shipment na yan galing Pakistan. O parang lumalabas, no? Parang nilito nila yung mga operatiba, pinasapasa ng warehouse para baga hindi talaga matrace agad-agad kung saan ba talaga dadalhin at saan itatago hanggang sa maitakas na yung mga gamot, Jude. Ganun na nga, Jiggy. Ano nangyari? Tataka nga sila bakit nailipat from one warehouse to another. Ang gusto rin nilang ma-establish dyan, parang may nagkaroon ng natunugan dahil bago inilabas yung alert order ay saka namang inilipat itong shipment dun sa isang warehouse. Pero hindi madideny dito yung pag-transmit ng alert order, Jiggy, mula sa intelligence group papunta dun sa NAIA Customs dahil may dokumento na nagsasabing ang alert order na yan ay nireceive ng isang empleyado ng NAIA Customs at yun ay patunay na nakarating sa kanila yung alert order kaya dapat hindi magkaroon ng paggalaw doon sa naka-hold na shipment. Kung ano yung naging basis dito kung bakit na-release yan, talaga yung nakakapagtaka dahil hindi yan pwedeng arbitrarily ay i-lift doon sa baba dahil ang may karapatan lang kung pwedeng i-lift yan ay mahaba pa proseso at ang may karapatan nun ay ang intelligence group na siyang nag-issue ng alert order. G. June, yung Intel Group, meron na bang impormasyon mula sa FDA o sa mga eksperto kung maaring gaano kadelikado itong mga peking gamot na ito? Siyempre kasi yung maintenance drugs, iisipin nung makakabili niyan, gumagaling siya pero 'di ba baka pwedeng lumala pa yung sakit niya. May gano'n na bang impormasyon yung taga Intel Group ng Customs kaugnay nito mga gamot na ito, yung posible epekto niya? Yung coordination na yan, nagpapatuloy, Jiggy. Nagpapatuloy yung coordination ng intelligence group sa Food and Drug Administration. Kanina nga, gusto rin sana natin makipag-establish ng linya kanina sa Food and Drug Administration pero medyo mahaba yata yung kanilang proseso bago magkaroon ng mag-grant
interview, although dumating tayo sa punto na nakapag-submit tayo ng sulat sa FDA. Yun natin ang gustong ma-establish. Pero ang sabi itong intellectual property Manila, ito ay hindi lang grupo Jiggy, ito ay kinukontrata ng mga pharmaceutical company para mag-monitor ng mga pagpasok ng mga shipment dito ng mga gamot at yung distribution sa baba para malaman kung meron ba mga hocus-pocus na nangyayari dyan. At sinabi nila, may mga epekto ito, pwedeng placebo effect. Ibig sabihin, pwedeng wala talagang laman or parang starch lang yung mismong gamot o baka naman sumobra yung dosage. At alam naman natin kung gaano kahirap itong maintenance medicine. Ito, mamintis mo lang na inom siguradong may mangyayari na sa katawan mo. What more kung ano-ano pang rekado at ingredients ang nandyan sa shipment na yan na ngayon nga ay nasa merkado at pinag-iingat ang publiko. Mag-ingat po kayo sa mga binibili niyong maintenance medicine. Suriin niyo pong mabuti yung mga tatak niyan, yung mga letra niyan. Maraming salamat, June Veneracion.